Minsan, mas nakakatakot pa ang katotohanan kaysa sa kwentong katang-isip lamang. Ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng mga isinumpang bagay. Ang upuan ng kasawian. Itinatag ang mansyong ito sa Pennsylvania sa bansa ng Amerika. Ito ay ng ika-1911 pa. Isa sa mga nagmay-ari nito ay ang mismong isa sa naging presidente ng Amerika. Sa loob nito matatagpuan ang kagamitan na bukod sa saksakan ng mamahalin ay importante rin sa kasaysayan ng bansa. Bukod sa mga buhay na doon ay nakatira, sinasabing pinamamahayan din ito ng mga hindi matahimik ng mga kaluluwa. Ayon sa isa sa nagmay-ari nito sa bahay na nagpapakita ang aparisyon nitong si Steven, isang batang sawing palad na binawian ng buhay. Kasama dito ay ang multo ng mismong presidente na si Thomas Jefferson, ang kanyang asawa at maging ang kanyang ina. Sa isang silid ng mansyon na tinatawag na ang asul na silid, matatagpuan ng isang bagay na kinatatakutan. Tinatawag nila ito na ang upuan ng kasawian. Ginawa ang upuang ito 200 taon na ang nakararaan. Ang kulay nito ay asul. Sinasabi na ito ay ang naging pagmamay-ari ng mandirigma na si Napoleon Bonaparte. Hindi ito ang uri ng upuan na dapat ay makita nino man, mas lalong hindi dapat ito nalapitan o upuan. Ayon sa mga hindi mabilang na mga nag-iimbestiga sa sumpa, ang upuang ito ay isinumpa ng isang dilag. Ang pangalan niya ay Amelia. Ayon sa naitalan, 4 sa mga investigador na nangahas upang upuan ng sinasabing upuan, ang lahat ng 4 ay nasawi sa hindi maganda na kaganapan. Ayon sa tala na sa tuwing may uupo sa asul na upuan ay may tila usok na bumabalot sa silid at isang malakas na sigaw o palahaw. Matapos nito, kung sino man ang doon ay nakaupo ay bigla na lamang nababawian ng buhay. Magpasa hanggang ngayon ay wala nang umupo sa nakakatakot na isinumpa na upuan. Ang trahe de boda. Bilang ang kaisa-isang anak at tagapagmana ng isang malago at matagumpay na negosyo, pinaulanan nitong si Elias Baker ang kanyang unika iha ng lahat ng mabibili ng kanyang pera, mula sa pinakamamahaling alahas hanggang sa pinakamagarbong mga damit na mabibili ng panahon ng ika-18 siglo. Ngunit ang dalaga ay isa lamang ang ninanais na mapa sa kanya, ang tunay at walang hanggan na pag-ibig. Wala naman itong problema sa ama, basta lamang ang kanyang mapapangasawa ay isa ring aristokrato na katulad nila. Namili na ang dalaga ng trahe boda na isusuot niya. Ito ay sa inaasam-asam niya na kasal. Handa na ang lahat, maging ang puso at damdamin nitong si Anna. Nahulog kasi ng matindi ang loob nito sa isang trabahador ng isa sa kanilang mga pabrika. Ito ay labis naman na ikinagalit ng kanyang ama. Kaya naman pinilit nitong paghiwalayin ang dalawa mula sa isa't isa. Umabot pa sa punto na pinakuha niya ang lalaking iniibig ng kanyang unika iha at pinakitlan ng buhay. Dahil sa galit, nagrebelde itong si Anna sa ama. Ayon sa kanya na kung hindi sa kanyang sinisinta, ay kahit kailan ay hindi na ito muling iibig pa. At kahit kailan hindi ito magpapakasal sa iba. Nabuhay itong isang baker at mamamatay ito na isang baker. Tumandang dalaga nga itong si Anna. Hindi niya na naisuot pa ang mismong pinili niya na trahe de boda nang siya ay nabubuhay pa. Lumipas ang 200 taon. Ang kwento nitong si Anna ay buhay na buhay pa, maging ang kanyang pinagmumultuhan na trahe de boda. Ayon sa mga saksi na bago pa ito ilagay sa kahon ng salamin, makikita ang gown na ito na nakatayo sa harap ng salamin at tila ba may nagsusukat nito. Nahuli din ito na gumagalaw ng mag-isa at tila ba mayroon na nakasayaw. Ayon sa mga nag-aaral ng mga paranormal, malamang na ito ay ang kaluluwa ng sawing palad na si Anna
at sinusukat ang kanyang naiwan na trahe de boda. At dahil nga kung saan-saan nakikita ang gown, inilagay na lamang ito sa isang salaming kahon upang maiwasan na ito ay magpagala-gala at masira. Ang salamin. 200 taon na ang nakalipas nang itatag ang plantasyon ng myrtle sa Louisiana sa bansa ng Amerika. Ang 10 hektaryang lupaing ito ay ang naging piping saksi sa mga kaganapang matagal ng doon ay naganap, ngunit hindi pa rin nalilimutan. Nang ika-1817, minana nitong si Sarah Mathilda ang plantasyon mula sa kanyang nasira na ama. Doon, binuo nila ng kanyang asawang si Clark Woodruff ang kanilang maliit na pamilya. Dala-dala ni Clark ang kanyang alipin na si Chloe. Ito ay ang magsisilbi nila na tagapagluto. Nang minsan magdiskusyon ng mag-asawang Woodruff, nahuli nitong si Clark na nakikinig sa pintuan ang alipin niya na si Chloe. Kaya naman bilang kaparusahan ay inalisan niya ito ng 2 na mga tainga. Simula noon ay nagsuot si Chloe ng kulay berdeng turban upang itago ang kanya na kapintasan. Upang sana ay maibalik niya ang tiwala ng pamilya sa kanya, gumawa ito ng cake na may lason para sa kaarawan ng panganay na anak ng mga Woodruff. Ang plano ay dahil alam niya ang lunas sa lason, siya mismo ang naglagay, siya rin ang makagagamot sa pamilya. Ngunit nagkamali itong si Chloe sa pagtansya ng lason at naparami ito ng lagay. Kaya naman ang ilaw ng tahanan at 2 supling ng mga Woodruff ay nasawi. Sa pagkataranta, tumakbo itong si Chloe sa tirahan ng mga alipin na katulad niya. Doon kanyang ikinumpisal ang kanya na nagawa. Sa takot na baka sila ay mapagbalingan ng galit ng ama ng tahanan ng Woodruff, isinabit nila itong si Chloe sa puno. Saka itinapon ang walang buhay nitong katawan sa ilog ng Mississippi. Mayroong kasabihan na kung mayroong nasawi na isa sa miyembro ng pamilya sa tahanan na kanilang tinitirahan, dapat ang lahat ng salamin sa loob nito ay tinatakpan. Ito ay upang hindi doon makulong ang kaluluwa ng namayapa na doon ay nakatira. Sinunod naman nila ito. Lahat ng salamin ay kanilang tinakpan maliban sa isa. Nakalimutan nila na may salamin malapit sa terasa. Kaya naman doon sinabing nakulong ang hindi lamang buong pamilya ng Woodruff, kundi maging ang kaluluwa nitong si Chloe. Paulit-ulit na sila ay nakikita sa loob ng tahanan, partikular na sa mismong salaming ito. At kahit pa nga ilang daang taon na ang nakalilipas mula ng kanilang lisanin ang katawang lupa, sila pa rin ay hindi mga matahimik na mga kaluluwa. Mga katinagalog ko, naniniwala po ba kayo sa pamahiin na kailangan takpan ng salamin ang isa sa mga nakatira sa bahay ay nasawi? Ito ay upang hindi makulong ang kanilang kaluluwa sa salamin. Nagawa na po ba ninyo ang pamahiing ito? Isulat po ang inyong comment sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa isa na namang nakakatakot na segment natin na katulad nito.